Alright, magandang gabi po sa inyong lahat. Nararamdaman ko po na giniginaw na po yung iba. But before that, I'd like to extend my thanks sa ating mga bands. Palakpakan po natin sila na nagbigay din po sila ng time nila para po ma-entertain po tayo dito sa Melvin Jones Grandstand. So, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang inyong kababayan, Mark Andrew Bandok Directo. Taga dito po ako sa Baguio City. Dito po tayo pinanganak at gusto po nating maglingkod sa ating syudad at sa mga tao natin dito sa Baguio City. Gusto ko pong kuhanin itong time na ito kasi limited na lang po yung oras natin. At gusto ko pong malaman ninyo ang mga programa po natin dito sa Baguio City. Gusto niyo po bang mangyari yun? Gusto pong marinig? Alright. So, alam ko po na kayo po lahat magbibinipisyo po dito sa ating programa. Alam niyo po ba na ang ating syudad, ang city natin, dating cleanest and greenest city in the Philippines. Dumating yung time na hindi na po siya cleanest and greenest city. Gumawa po tayo ng bagong titulo. Ito po yung tinatawag po natin na Healthy and Clean Living City. A walking city in the Philippines. Competitive na city. Alright. Magkakaroon po tayo ng well-engineered sidewalk. Lahat po dito, lahat ng daanan dito sa Central Business District, straight sa barangay, lahat ng barangay po natin dito sa ating city, gagawa po tayo ng well-engineered sidewalk. Kahit na umuulan, bumabagyo, hindi po mababasa ang mga tao na maglalakad sila. Ganun po ang gagawin natin. Problema po natin dito sa ating city, ang basura. Nagbabayad po ang syudad natin, ang city government natin ng milyon-milyon para lang po maalis yung mga basura dito sa ating city. Gumawa po tayo ng isang programa, isang study nang sa ganun maging blessing yung burden. So gumawa po tayo ng study na waste to energy to income. Yung waste to energy to income, yung mga basura natin magiging pera siya. Magkakaroon ng income yung sa basura. At the same time, mag-create po siya ng employment sa mga taga-Baguio. Okay po ba yan sa inyo? Alright. So instead na magbabayad yung city natin ng multi-million doon sa basura, kikita na tayo ngayon sa basura. At the same time, magkakaroon na po siya ng employment sa mga tao. Okay po ba yun sa inyo? Alright. Ngayon, ang isang problema rin po natin dito sa syudad natin, ang heavy traffic. Sino po ang masaya pag heavy traffic dito sa city? Wala po, di po ba? Alright. Meron po tayong solusyon dyan sa heavy traffic natin. Makinig po kayo mga kababayan para marinig nyo po, maintindihan nyo po ito. Gagawa po tayo ng multi-level parkings dito po sa ating Central Business District. Para sa ganun, walang nagpa-park sa gilid-gilid ng kalsada from Session Roads, Harrison Road, down to Magsaysay, lahat po ng mga kalsada. Pag walang nagpa-park dyan, mas nawaya, itipagnaan tayo. Naalayo ba di Jai? Alright, sige palakpakan tayo. Huwag kayong mag-alala. Kung sakali man, alam niyo po dyan sa may athletic bowl, mayroon pong bakante dyan. May bakanting lote dyan, pwede nating patayuan dyan, magpatayo dyan ng multi-level parking. Napakagandang multi-level parking. Tapos yung from multi-level parking straight to UC, straight to Harrison, at sa SM, meron tayong well-engineered sidewalk. Pwede nating i-elevate yan para hindi na po kayo napapagod na naglalakad. Straight po yan, kahit saan po kayo pupunta. So lahat po ng mga multi-level parkings natin, nakakonect po yung well-engineered sidewalk para sa ganun hindi po napapagod yung mga tao. Or are you okay? Okay po ba yun? Now, ganun din po ang gagawin natin sa mga para-barangay. Yung 128 barangays po natin dito sa Baguio City, patatayuan po natin, magpapatayo po tayo dyan ng multi-level parkings. Nang sa ganun,
makatulong tayo dun sa mga kababayan natin sa mga barangay na hindi na sila nagpa-park sa gilid-gilid ng kalsada at hindi siya magkukos ng heavy traffic. Are you okay? Tingnan niyo po ito mga kababayan. Okay lang po ba sa inyo? Magkaroon po tayo ng skyway from Marcos Highway straight to La Trinidad. Lalagyan po natin yan ng skyway. Alam niyo po ba kung bakit? Para yung mga bisita natin, yung mga taga Mountain Province, yung mga taga Benguet, at yung mga gustong pumunta sa La Trinidad, galing po sila sa Marcos Highway or sa Lowlands, straight na po sila sa sa Skyway, straight to La Trinidad. Hindi na po sila dadaan dito sa service road. So madidi-congest po ang traffic dito sa Central Business District. Palakpakan po natin ang mga tao dito sa Melvin Jones. Pwede pong mangyari yun. Pwede pong mangyari. Ngayon, gusto ko pong marinig nyo po ito. Aside yung Skyway, gagawa, alam niyo po ba ang Cannon Road? Sinong gustong dumaan sa Cannon Road pag bubababa sila? Sinong dumadaan sa Marcos Highway? Alam niyo po ba na ang dami-daming naaaksidente dito sa Marcos Highway at Cannon Road? At pag nag-landslide po yan, nagkukos po yan ng problema. Ngayon, gumawa po tayo ng study. Ang Cannon Road po, 32 to 34 kilometers. Ang Marcos Highway, dagdagan mo po yan ng 14 kilometers. So, gagawa po tayo dyan ng Tunnel Expressway. So, Tunnel Expressway, yung 32 to 34 kilometers, naging 18 to 22 kilometers na lang siya with 3 bridges. So, yung biyahe po doon na dati, na 30 to 80 minutes, magiging 10 to 15 minutes na lang. Okay? Ganun po ang gagawin natin. Alam nyo, ang daming na-aksidente po dito sa Bukawkan, ng mga trackings natin dito sa Marcos Highway. Malilesen na po yung aksidente. Nakatulong po tayo sa mga kababayan natin. Nag-create na nga tayo ng income sa city natin, pati yung mga ibang municipalities, na bibigay pa po tayo ng employment sa mga tao. Pag nabigyan po ng employment yung mga tao, tataas po ang ekonomiya natin. Are you okay? Alam niyo po ba mga kababayan ko na ang number 1 na bumubuhay sa ekonomiya ng isang lugar o isang syudad ay negosyo? Negosyo po. So kailangan po nating suportahan ang mga negosyo dito sa Baguio City. Are you okay? So kayo po na may mga business permit, tutulungan po namin kayo. We will give you assistance sa City Hall. Pagpasok niyo po ng City Hall, hindi na po kayo babalik-balik. One time na pupunta po kayo ng City Hall, i-assist po kayo doon. Mabilisan na pag-apply nyo ng business permit ninyo, maibibigay na po yung business permit ninyo. Okay po ba yan sa inyo? Okay. Alam niyo po ba mga kapatid na pwede tayong mag-execute ng executive order. Executive order. Para sa ganun, kahit month pa lang ng November, mapirmahan na natin yung business permits. Okay po ba yan sa inyo? Okay. Tignan mo nga yung katabi mo. Huwag kang mag-alala. Malapit na yung Siakol. Okay? Pakitabing mo yung katabi mo. Sige, pakitabing mo yung katabi mo. Huwag kang mag-alala. Malapit na siyang matapos. Alright? Okay. Ngayon, sino po dito ang may mga problema sa building permits? Mga pagpapatitulo ng kanilang mga lupa. Tutulungan po namin kayo nang sa ganun mapabilis yung paglabas ng mga building permits po ninyo at pagpapatitulo ng mga lupain po ninyo. Kasi more than 10 years, 2 decades, 3 decades, nasa inyo po yung lupa ninyo na wala pa po kayong title. Para po magkaroon kayo ng ownership, tutulungan po namin kayo. Are you okay? Alright. Sino po yung mga wala pa pong bahay dito sa Baguio City? Kayo po. Mayroon po tayong program na housing. Housing program para sa ganun, mabigyan po ng housing yung mga kababayan po natin. Alam niyo po ba yung mga, nasan po yung mga taga Burnham Park, yung mga therapist po natin. Palakpakan po natin yung mga therapist natin dito sa Burnham Park. Yung mga kababayan po natin dito sa Burnham Park, we need to
assist them. We need to support them. Diyan po sila kumikita. Diyan po sila naghahanap buhay. So, bigyan po natin sila ng pansin. Okay lang po ba yun sa inyo? Nang sa ganun, lahat po ng taga Baguio dapat makita po natin yung mga pangangailangan po nila. Okay po? Okay po ba? Sabihin mo sa katabi mo, tulungan natin sila. Magkaisa tayo. Okay po ba? Alam nyo, mga kapatid, nandito po ako. Kulang-kulang na po yung araw, yung time. Ako po nakikiusap sa inyo, heart to heart. Sinasabi ko po ito ng buong puso ko, buong kalakasan ko, buong kaisipan, na gustong-gusto po nating maglingkod dito sa ating bayan, dito sa ating syudad, sa ating mga kababayan dito sa Baguio City. Kahit na saan po kayo galing, basta residente po kayo ng Baguio, kahit mga turista, tutulungan po natin kayo. Bibigyan po natin kayo ng paglilingkuran po natin kayo ng pare-parehas. Walang pinipili po. Ganun po ang gagawin natin dito sa ating syudad. Alam niyo po ba na kahit na vendor, yung mga vendors natin, kahit na naglalako ng balut, yung mga naglalako ng kahit na taxi driver, jeepney drivers, kahit na sino dito sa Baguio City, qualify po kayo na magkaroon ng housing. Tutulungan po natin kayo para lahat magkaroon ng housing. Okay po ba yun sa inyo? Ngayon, mga kababayan ko, lahat po ng senior citizen, PWDs at mga single parent, libre po ang hospitalization nila, libre din po ang check-up nila at mga gamot nila. Okay po ba yan sa inyo? Alam nyo, kailangan po natin gawin ito. Sobra-sobra po ang pondo ng ating city. Bilyon-bilyon po ang ira ng ating city. Kailangan po natin yan, bigyan din sila ng funds. Dapat mabigyan lahat ng funds ng mga nangangailangan. Are you okay? Alam nyo, pwede ko pa namang i-invite ang Shakul. Gusto nyo ba? Every week na sila pumunta rito? Pwede ba bigyan nyo muna po ako ng chance na magsalita sa inyo? Alam nyo po ba na para sa atin din lahat po ito? Pag nirespeto natin yung mga elders natin, yung mga senior citizen natin, sino ang naniniwala sa Panginoon dito? Hindi po ako nahihiya na magsabing may Diyos, may Panginoon. Sabi niya sa salita niya, if you honor your parents, your father and your mother, God will bless you. So I consider yung mga senior citizen natin, yung mga elders natin, na parents natin. Are you okay? Now, makinig po kayo. Marami pong mga kabataan dito. Sino yung mga kabataan natin dito? Pakitaas yung kamay. Bilis, bilis. Yung mga kabataan natin. Yung mga kabataan natin. Okay, kayo na mga kabataan natin, may ibibigay po tayong scholarship program sa inyo. Kaya bawal dito sa Baguio City yung mga kabataan natin na hindi pumasok sa school. Are you okay? Okay po ba yan sa inyo? Alam nyo ba, I challenge you mga kabataan, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Kaya dapat mag-manifest yung pag-asa ng bayan sa mga kabataan natin. Na hindi sila malulong sa droga, hindi sila malulong sa kahit na anong bisyo. Okay po ba yun sa inyo? Okay? Okay? So now, I am very bold na sabihin sa inyo, ipagpapatuloy natin yung mga mga opisyalis natin dito sa city natin. We will demolish yung illegal gambling at illegal drugs. Okay? Yan po ang isang nagkukos ng kriminalidad dito sa ating syudad at nasisira po yung mga kabataan natin at yung mga pamilya po dito sa Baguio City. Alam nyo, I want you to know na mula nung nadiskubre itong Baguio City at mula nung nadiskubre ang Pilipinas, wala pang taga Baguio na napanganak talaga dito sa Baguio o kaya nag-migrate dito sa Baguio na naupo sa Senate, naupo sa Office of the Vice President or Office of the President. I challenge you, mga kababayan ko dito sa Baguio, it is time for us na i-guide yung mga kabataan natin. Are you okay? Are you okay? Hindi po ako nahihiya na sabihin ito, hindi po ako natatakot na sabihin ito, kasi time will come, magiging proud po tayo na may mga taga-Baguio na maupo rin sa Senate. At kung may taga-Baguio rin na maupo na bilang isang presidente ng Pilipinas, pride po natin yan. Nakuha niyo po ba yun yung point ko? Okay.
Ngayon, kung hindi niyo po hindi niyo po naintindihan yung sinasabi ko, I hope maintindihan niyo rin po ito. Sabihin mo sa katabi mo, naiintindihan mo ba? Alright? Ano, gusto niyo na bang magtugtog yung shawl? Or gusto niyo munang sabihin ko, give me more, few minutes. Few minutes. Alright? Okay? Okay. Malapit na po. Malapit na. Alam niyo po ba na ang number one na bumubuhay sa economy ng isang lugar ay ang negosyo, di ba? So, ipo-promote natin ang business dito sa ating city. Di ba? Ipo-promote natin ang business dito sa ating city. Tutulungan natin lahat. And then, kayo po na yung mga barangay officials natin, doon sa barangay, pupuntahan po natin ang mga barangay kasi nandyan yung mga hindi nakikita, hindi napapansin na mga problema sa barangay po. Kailangan po natin ma-addressan yan, yung mga concerns sa barangay po natin. Nang sa ganon, pantay-pantay ang paglilingkod po natin dito sa ating syudad. Okay po ba yun sa inyo? Okay po ba yun sa inyo? Alam nyo, tingnan nyo po ito. Pag naganap po itong mga programs po natin at nagkaroon, kulang po ang residente natin dito sa Baguio na magtrabaho sa lahat ng programs po natin, lahat ng projects po natin. Nakakatulong po tayo sa ating mga kababayan. You know, tingnan nyo po ito. 3 to 6 years, sobra. Pwedeng makita ko itong kabataan na ito. Yung naka-sombrero po ng green, yung dolphin. Tumayo ka nga, brother. Tumayo ka. Tayo ka. Naniniwala ba kayo na kahit simpleng kabataan lang to, pwede siyang umupo sa Senado? Pwede siyang magamit. Basta maitama lang, maiayos lang yung pamumuhay nila at yung patutunguhan nila. Are you okay? Yes, ganun po. Hinihiling ko po sa inyo, mga kababayan ko po dito sa Baguio City, magkaisa po tayo. Sabi po ng mga kaibigan natin, yung mga katunggali po natin, tignan natin yung tamang leader po na mag-lead. Nandito po ang inyong lingkod. Katulong nyo, kababayan ninyo, nagmamalasakit po sa inyo. Bigyan nyo po ako ng chance, kahit 3 taon lang. Give me chance para sa ganun mapalaganap po natin itong programa po natin na ito. Mic test. Maraming salamat po sa inyo. Mahal na mahal ko po kayo. Ay, ito po na i-issue na tayo mabagyo. Naiwan na po tayo. It is time to change. I encourage you, kasapulang ititulong nyo, tapos kasta, maipatungpal tayo kung managito yung programa tayo. Kakailyak na ay ayatok na taga-Bagyo. Padasan nyo, iti abilidad tayo mat. Padasan nyo, iti panagsirbi mat, iti na iti nga kapsat nyo. Taga-Bagyo, kakailan na kayo. Amok, iti kasasahan, iti tunggal maysa, iti taga-barangay, iti aming nga estudyante, aming nga agtatrabaho, aming nga senior citizen, aming nga agkasapulan, iti tulong. Agkay-kaysa tayo kuma, kat nawadag, iti tulong nyo. Adak di titagta, sana ka mabaing manan, nga uray nag-overtime para kang nagitipiman at concert ng awan kami ng ti oras, kat tawatag kada kayo, da kayo dita nga dataigid, awan iti kas talaunay nga kwarta nga mausar, awan ti kwarta, ngam da kayo iti maaramat nga makinaryak, da kayo ti makinaryak kakailyak. Dawatag iti tulong yo, tapno ti kasta, may patumpal tayo kumana ito nga programa tayo. Agyamanak ti ayagyo, agyamanak iti orasyo, kat ni Apo Diyos, timang bendisyon kada kayo. Ni Apo Diyos, timang bendisyon kada kayo amin. Amoy adalak ti isingit ko, dagiti simple lang nga dagita kable, dagiti cable wires, i-underground tayo dagita.
amin da kita sewerage system, iurnos tayo da kita. Ado da kiti tumulong. Datayo tinaaramat nga nakaumay ni Apo President Marcos dito Baguio City idi. Willing isuda na tumulong ka datayo. Datayo nga mismo ti umasidod kanya datat no ti kasta saan laang ay ti local funds tayo makatulong pa iti national funds. Agyaman ak unay iti kasta launay nga panagdunodyo kunti orasyo. Mahal na mahal ko kayo. I will serve the people of Baguio. The service to people is service to God. God bless you all. Thank you very much.